Ang babae ay nagmamadaling lumabas ng McDonald's matapos umiyak sa banyo nang makita ng kanyang ina na may mali sa kanyang hita. Ang restaurant ay napupuno noon ng gutom na mga customer na kapwa-abala sa kani-kanilang mesa at kumakain. Nang ang atensyon ng lahat ng naroroon ay napukaw ng 4 na taong batang babae na si Kyla na nananakbong papalapit sa kanyang ina. Umiiyak at waring natatakot ng sobra hanggang sa mayakap na nito ng kanyang ina na si Nicole. Sinubukan namang pagaanin ni Nicole ang pagkabagabag ng kanyang anak at tinanong kung ano bang problema. Si Kyla ay nagpatuloy naman sa pag-iyak at hindi pagsasalita. Umiyak ng sobra ang bata na para bang nakakaramdam ito ng matinding sakit. Ilang sandali pa ay ganap nang naobserbahan ni Nicole ang katawan ng kanyang anak. At natigilan nga siya nang makita ang hita nito. May bagay sa kanyang hita na dapat ay hindi naroroon. Ano nga ba ang nakita sa hita ni Kyla? Kasagsagan ng bagong taon noon nang mapagdesisyonan ni Nicole at kanyang anak na mamasyal mula sa parke at mag-dinner na sa labas. Pagkarating sa parke ay naisip naman ng mag-ina na kumain sa McDonald's. Pagkatapos ay mamasyal para doon na makakain ng pananghalian, ang pinakapaboritong fast food ng kanyang anak. Nagawa ng dalawa na magsaya sa kanilang pamamasyal at pagtanaw ng magandang tanawin sa paligid at naglambingan sa parke at in-enjoy ang bawat sandali. Ang ganda ng sikat ng araw ng mga oras na iyon ay umiibabaw sa kanila. Ang ganda ng panahon sa araw na iyon. Maganda para mamasyal sa parke. Dumako na rin sila sa may playground kung saan nagawa pa ng mag-ina ang mas lalo pang magbanding. Agad ay madidinig mo ang kasiyahan ng bata habang nagpapagod sa paglalaro. Ilang sandali pa ay bigla na lamang nagring ang cellphone ni Nicole. Dahilan ito para mapatalikod siya muna at sumagot sa tawag. Nagawa munang iwan ni Nicole ang kanyang anak ng saglit. Sinubukan naman ni Kyla ang slide. Abala pa rin sa paglalaro kasama ang ibang bata. Habang si Nicole ay abala pa din sa pagtawag. Napahinto na lamang si Nicole matapos itong makadinig ng malakas na pagsigaw. Nang mapagtanto ni Nicole na sigaw iyon ng kanyang anak, ay agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa at nagmamadali ng tumakbo. Nabungaran niya ang kanyang anak sa lupa matapos itong mahulog sa slide. Maya-maya pa ay inaya na ni Kyla ang kanyang ina na kumain matapos itong makaramdam ng gutom. Si Nicole naman ay ganap ding sumang-ayon. 10 minuto din ang layo sa mismong playground. Lingid sa kaalaman ni Nicole na mas magiging maganda sana kung sa iba na lamang sila kakain. Nang makarating na ang dalawa sa McDonald's at pumasok, ay napuna agad nila ang napakaraming customer sa loob at ang kanilang atensyon bukod sa lahat ay napukaw ng isang grupo ng kabataan na nakapwesto sa isang gilid ng restaurant. Ang grupong ito ay nakikinig lamang ng musika habang humihigop ng soda hanggang sa ang dalawa sa magkaibigan ay napatingin bigla kay Nicole at Kyla. Masyadong mahaba ang pila dahil sa sobrang dami ng tao sa restaurant. Sa puntong iisipin mong waring panghabang buhay ang pila at wala nang katapusan. Pero naging magtiyaga din siya sa paghihintay hanggang sa makausad din naman siya at makakuha na ng order. Habang ino-order ang kanilang pagkain ay sinabihan muna ni Nicole ang kanyang anak na manatili muna sa isang tabi at maghintay. Naging masunuri naman ang bata na agad naupo sa isang bakanting upuan kung saan nanonood lamang ito ng video sa YouTube para malibang. Hanggang sa isang malakas na pagsigaw na naman ang nadinig ni Nicole na umagaw ng kanyang pansin. Ang sigaw na iyon ay nagmula sa isang dalaga na nakaupo sa bandang gilid ng restaurant. Ang grupo ng magkaibigan ay nauwi sa pagtatalo na humantong sa kanilang pag-aawayan. Agad namang nilapitan ni Nicole ang anak para maiiwas ang paningin nito sa ganong klaseng pakikipag-awayan. Kaya't nagawa na lamang ni Nicole na hayaan muna ang kanyang anak na manood ng videos para ito ay malibang. Ang mga staff ng restaurant ay sadyang ginawa ang lahat para maawat ang kaguluhan. Agad na ring napalabas ang mga staff ang mga nag-aaway na magkaibigan na yon. Ang naiwan lamang sa grupong iyon ay ang 2 dalaga na nakaupo pa rin sa kanilang mesa. Maya-maya pa ay ganap nang dumating ang order ng mag-ina. 2 order ng masarap na chicken burger at fries na kanilang paborito. Sapat na ang pananghaliang ito para sa dalawa. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pagkain ay napatingin na lamang ng bigla si Kyla sa kanyang ina nang may pagka-inosente nitong tingin. Nais lamang pala nito na magpunta sa banyo.
dahil sa sobra siyang naiihi. Matapos kainin ang kanyang burger ay nagpunas na si Kayla ng kanyang kamay at dali-dali nang nagpunta sa banyo. Pagdako sa banyo ng bata ay napansin niyang nakalak ito marahil dahil meron pang tao sa loob. Pabalik na sana siya noon sa kanyang ina nang bigla siyang makadinig ng ingay sa loob ng banyo. Tila pagtatawanan ang madidinig mo sa loob habang si Kayla ay matyagang naghihintay lamang. Ilang sandali ang nakalipas ay nagbukas na ng pinto ang banyo kung saan lumabas ang dalawang dalagang kasama ng grupong pinalabas kanina. Nagtatawanan sila sa hindi mo malamang dahilan kaya si Nicole ay labis sa kanilang nabagabag. Nang malampasan ng dalawang dalaga si Kayla ay sinenyasan na ni Nicole ang kanyang anak na agad nang pumasok ng banyo. Sinisigurado naman ni Nicole na hindi siya aalis hanggat hindi ito lumalabas para hindi gaanong magmadali. Habang naghihintay sa paglabas ng kanyang anak, sa mesa ay nakadinig ito ng malakas na pagsigaw. Ang sigaw na iyon ay nagmula sa banyo. Si Kayla ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Sabay labas na ng bata sa banyo nang umiiyak at nananakbong papalapit sa kanyang ina. Napatayo bigla si Nicole para salubungin ang kanyang anak. Hindi inalintana ang pagbagsak ng kanyang bag sa sahig, bunga ng labis na pag-aalala. Bilang ina, ang isang bagay na ayaw mong madidinig ay ang pagsisigaw at paghingi ng tulong ng inyong anak. Hindi makapagsalita ang bata kaya't si Nicole na mismo ang nag-obserba sa banyo para malaman kung ano ang problema. Sinuri ni Nicole ang bawat paligid ng banyo pero wala naman siyang napansing mali o kakaiba. Kaya naman labis niyang ikinataka noon kung ano nga ba ang dahilan ng biglaang pagsigaw at pag-iyak ng kanyang anak. Sa loob ay may toilet paper rolls at gripo na nagpapatuloy sa pagtulo. Sinubukan ni Nicole na suriin mismo ang toilet seat at dito na nga niya nalaman kung ano ang dahilan ng lahat. Napansin niyang bigla na may paligid sa toilet seat ay waring nababalutan ng kung anong madikit na bagay. Matapos masuri kung ano ito ay napagtanto ni Nicole at ilang staff na ito ay isang glue. Malamang ay sinadya ito nang huling pumasok sa banyo na walang iba kundi ang dalawang dalaga na nagkulong sa banyo kanina. Si Nicole ay sadyang nagalit at napasigaw na tinawag agad ang manager at ang lahat ng empleyado sa restaurant. Si Nicole ay lumapit muli sa kanyang anak na naiyak pa rin dahil sa sakit na nararamdaman nito. Hanggang sa mapansin na ni Nicole ang naging sugat sa balat sa hita ng kanyang anak. Habang ang bata ay nag-iiyak ay hindi maialis sa kanyang ina ang matinding pagkagalit sa nangyari. Pasigaw na humingi si Nicole ng tulong habang pinapatahan ang kanyang anak. Si Joanna, ang assistant manager ng McDonald's na yon, ay nagsabing nakita niya ang lahat mula sa pag-aaway dahil lamang sa isang Big Mac. Mga lasing na customer at mga pasaway na kabataan umano ay sanay na siyang kung ano ang dapat na gawin sa ganitong klaseng sitwasyon. Alam niya kung paano ang dapat na gawin para mabigyang solusyon ang problema. Gayunpaman, sa 15 taon ni Joanna sa kanyang posisyon ay ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong eksena. Bago ito sa kanyang paningin at labis siyang naaawa sa bata. Dala ang first aid kit ay agad ginamot ni Joanna ang naging sugat ng bata. Marahang nilinis ni Joanna ang sugat ng bata pagkatapos ay binendahan na ito para maghilom ng maayos at mabilis. Wala na ang mga dalagang responsable sa nangyari, kaya't ang tanging nagawa na lamang ni Nicole ay ang maipost ang nangyari sa kanyang social media accounts para umasa ng katarungan sa ginawa ng mga pranksters. Kanyang sinabi sa post na para sa dalawang dalaga na sa tingin nila'y nakakatuwa ang paglalagay ng super glue sa isang toilet seat dito sa McDonald's, nais ko lamang malaman nyo na kinakailangan ko ngayong patahanin ang aking walang muwang na anak na napahamak dahil sa ginawa niyong prank o kalokohan. Umaasa si Nicole na dahil sa kanyang ginawa ay may makakatuntun sa dalawang dalaga at agad silang maparusahan. Si Kayla ay isang inosenteng munting bata pa lamang na hindi nararapat sa ganong mga bagay. Matapos ang ilang pag-iimbestiga ay agad na ring natagpuan ang dalawang dalaga. Napasailalim ang dalawang dalaga sa pagtatanong ng mga pulis at nagawa din naman nilang aminin ang kanilang nagawa. Sinsero siyang humingi ng tawad kay Nicole at kay Kayla. Sinabi ng dalawang dalaga na nagsisisi na sila sa prank na kanilang nagawa at nangangakong hindi na yon gagawing muli. Pero sapat nga ba ang simpleng paghingi ng tawad lamang? Lalo na ang walang kamuwang-muwang na bata na si Kayla ay dadalhin na ang alaala na yon
hanggang siya'y magkaisip. Matapos mapatawan ng mga pulis ang dalawang dalaga ng sapat na kaparusahan dahil sa kanilang nagawa ay hindi masukat ni Nicole ang kanyang kasiyahan. May ilang linggo na rin ang nakalipas ay nasa alaala pa rin ng bata ang nangyari na sinisikap maalis ni Nicole sa anumang posibleng paraan. At sa katagalan nga ay nakikita na niya na si Kayla ay masaya nang naglalaro ng kanyang mga manika. Masaya si Nicole na nagawa ang malampasan ng kanyang anak ang hindi magandang pangyayari na yon sa kanyang buhay. Isang pambihirang istorya na nagpapakita na ang pagpaprank sa kaibigan ay masama kung minsan, pero pwede ring makapahamak ng iba. Si Nicole at Kayla ang magbibigay paalala sa lahat ng nagpaprank na maging responsable at magdalawang isip sa kanilang gagawin, kung makakasakit ba ito o hindi, kung makakasaya ba ito o ikapapahamak ng sinuman. Huwag nating hayaan na ang simpleng inakala mong biro ay makapinsala ng iba. Pag-isipang mabuti ang bawat plano nang maging maayos ang lahat at walang masasaktan.